sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita! Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inaasahang tatalakayin sa gaganaping 43rd Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit ang issue sa West Philippine Sea, food and energy security. Hataw Balita! Senado, itutuloy ang pagdinig sa sinuspinding revised travel guidelines para sa mga Pilipino na biyahe sa abroad. Hataw Balita! Department of Foreign Affairs iginiit na walang basehan ang bagong 10-dash line map ng China. Hataw Balita! Philippine National Police sa Libon, Albay. Iniimbestigahan na ang death threat sa social media na natanggap ng pinaslang na barangay chairman sa Libon, Albay. Hataw Balita! Vice President at Education Secretary Sara Duterte naniniwalang hindi sapat ang kanilang panukalang pondo para sa 2024. Hataw Balita! At mga lugar na nagdeklara ng walang pasok ngayong araw dahil sa sama ng panahon, alamin. Hataw Balita! Una po sa mga humahataw na balita, nasa red alert status pa rin ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC dahil sa Bagyong Hana at sa inaasang epekto ng habagat sa ilang lugar sa bansa. Base sa latest report ng NDRRMC as of August 31, aabot na sa mahigit 300,000 individual o katumbas ng mahigit 85 families ang naapektuhan ng nakaraang bagyo. At inaasahan na madaragdagan pa ito dahil sa inaasahang mga pag-ulan sa mga susunod na araw. Nasa mahigit 189 million pesos na ang pinsala sa agrikultura at higit 41 million pesos na sa infrastructure damages. Hataw Balita! Isinailalim sa state of calamity ang Bacolod City dahil sa epekto ng malawakang pagbaha dulot ng malalakas na pagulan dala ng habagat na pinalakas ng Bagyong Goring. Batay sa datos ng City Disaster Risk Reduction and Management Council, 33 barangay sa lungsod ang naapektuhan ng matinding pagbaha na nagresulta sa paglikas ng nasa 12,000 residente. Hanggang ngayong araw, nananatili pa rin suspendido ang pasok sa lahat ng paaralan sa lungsod dahil ginagamit pang evacuation centers ang mga kwarto ng halos 5,000 individual. Patuloy pa rin nililinis ng mga otoridad ang mga paaralan na pinasok ng tubig baha. Dahil nasa state of calamity ang Bacolod City, magagamit na ang pondo ng lungsod para sa calamity funds at epektibo na rin ang price freeze sa mga pangunahing bilihin. Hataw Balita! 2 araw nang isolated ang Barangay Lipay at Nalasin sa bayan ng Solsona sa Ilocos Norte matapos ang pananalasa ng Bagyong Goring. Ayon kay Barangay Nalasin Captain Noriel Pascual, bagamat may family food packs na silang natanggap mula sa ilang opisyal pero hindi nila tiyak kung hanggang kailan ito tatagal. Hindi rin nila alam kung hanggang kailan bubuti ang kanilang sitwasyon lalo na't malakas pa rin ang agos ng tubig sa ilog at wala pang katiyakan kung kailan may papagawa ang nasirang tulay. Pakinggan po natin ang pahayag ni Barangay Captain Noriel Pascual. Hindi sapat sir kasi wala kaming madaanan na papunta sa bayan. Kasi nagpunta kami, kasama ko yung mga barangay council kanina, nagpunta kami doon sa sitio Mangri 5A and 5B. Kung sakaling maglagay kami ng temporary daanan pero malakas pa ang agos sir. Hataw Balita! Ilang araw na mula nang magbalik eskwela, subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin makapasok ang mga estudyante sa 2 paaralan sa Kalumpit, Bulacan. Halos 1 linggo nang lubog sa baha ang kanilang eskwelahan. At kung magtutuloy-tuloy pa ito,
magmomodular na lamang muna ang mga guro upang wag lang maapektuhan ang pag-aaral ng mga estudyante. Si Nestor Torres, humahataw. Hataw Balita. Nagmistulang dagat na ang dalawang paaralan sa Kalumpit, Bulacan dahil sa baha na dulot ng high tide na sinabayan pa ng ilang araw ng mga pagulan dahil sa habagat. Sa Calison Elementary School, lagpas tuhod na ang baha sa 10 classroom nito. Kaya naman, kahit hindi muna nakapag face-to-face classes, ay naglaan na ang mga guro ng modular learning materials na sasagutin ng estudyante. Dahil nga po sa high tide, nagkaroon po ng matubig ang mga classrooms. Kaya po nag-implement po kami ng alternative delivery mode. So modular po muna yung mga bata ngayon. At kung kung patuloy pa rin po o kung same level pa rin po ang high tide hanggang bukas, ganun pa rin po, modular pa rin po ang mga bata. Ganito rin ang sitwasyon sa paaralan ng Santa Lucia Elementary School sa bayan pa rin ng Kalumpit. Hanggang binti naman ang baha sa loob ng 15 classroom kasama ang buong compound. Baha rin sa paaralan ng Santa Lucia National High School, kaya kinansela rin ang klase. Nakabisa po kanina, papasok na po ng school and then nag-class suspended po. Sa loob po ng mga high school, hanggang binti na po yung ulit. Kaya po umuwi na lang po ako. Kung magtutuloy-tuloy ang mga pagbaha, ayon sa pamunuan ng mga eskwelahan, magmo-modular learning muna sila para lang huwag maapektuhan ang pag-aaral ng kanilang mga estudyante. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita. Nagdeklara ng class suspension ng ilang mga lugar sa bansa bunsod ng masamang lagay ng panahon. Kahapon, inanunsyo ng Malacanang na walang pasok sa lahat ng antas ng paaralan sa Metro Manila. Kabilang sa mga walang pasok ang Caloocan City, Malabon City, Maynila, Marikina, Navotas City, Quezon City, Malabon City, Parañaque City at Valenzuela City. Wala ring pasok ang mga lungsod ng Pasig, Pasay, Pateros, Taguig, Las Piñas City at San Juan. All levels, mapapublic o pribadong paaralan. Wala din pong pasok, all levels sa Bacolod City, Dagupan City, Masantol, Pampanga, Angeles, Pampanga, Apari, Cagayan, Hagonoy, Bulacan, Rizal Province, Abra Province at Bataan Province, all levels private and public. Ngayon din sa Cavite Province, partikular sa Alfonso, 13 Martires City, Naik, Noveleta, Bacoor City at Dasmariñas City, pati na rin sa Subic, Zambales. Mula preschool hanggang senior high school naman sa Atok, Benguet. Wala namang pasok sa mga tanggapan ng pamahalaan sa buong Metro Manila. Hataw Balita. Sa iba pang balita, inaasahang tatalakayin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang issue sa South China Sea sa kanyang pagdalo sa gaganaping 43rd Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia mula September 5 hanggang 7. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, bukod sa issue sa West Philippine Sea, isusulong rin ni Pangulong Marcos ang mga mahalagang usapin sa food at energy at security. Kabilang din sa kanyang bibigyan ng pansin ang kapakanan ng mga overseas Filipino worker. Pakinggan natin ang pahayag ni DFA Office of ASEAN Affairs, ASEC Daniel Espiritu. The President will continue to promote a rules-based international order, including the 92 UNCLOS, especially in the South China Sea. So we'll be focusing on food security and energy security, of course, post-pandemic transformation, and then the digital economy, and the e-commerce, and the creative industries, MSMEs, and of course, protection of migrant workers. Hataw Balita. Binanggit ng Department of Foreign Affairs o DFA na inasahang makadadalo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 4 na bilateral meetings sa gaganaping 43rd Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Jakarta, Indonesia. Ayon kay Department of Foreign Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu, pag-uusapan nila Pangulong Marcos at Vietnamese Prime Minister
Pham Minh Chinh. Ang kooperasyon sa rice at food security. Haharap din si PBBM sa ASEAN Business Advisory Council. Ilang miyembro ng gabinete at delegasyon ng mga negosyante ang makakasama ng Pangulo sa kanyang pagbiyahe sa Jakarta, Indonesia. Muli natin pakinggan ang pahayag ni DFA Office of ASEAN Affairs Assistant Secretary Daniel Espirito. The President will also be attending events specifically to pitch trade and investment in Indonesia. One of them will be a meeting with the ASEAN Business Advisory Council, and another one with certain businesses who intend to expand their presence in the Philippines. Hataw Balita! Ipinanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta para sa research and development sa larangan ng kalusugan, agham at teknolohiya. Ayon kay Pangulong Marcos, mahalaga ang pagsaliksik na ito para sa mga kakaharapin panghamon ng Pilipinas. Kaugnay sa mga sakit na hindi inaasahan na dumarating tulad na lamang ng COVID-19. Binigyan diin ito ni PBBM sa isinagawang awarding ng Order of National Scientists at Presidential Medal of Merit sa dalawang opisyal. Pakinggan natin ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil napakahalaga para sa ating mga kababayan na itong R&D hindi lamang sa healthcare kundi sa lahat ng sektor ng ating ekonomiya, ng ating lipunan ay dapat bigyan ng pansin. Hataw Balita! Sa iba pang mainit na balita, kinumpirma ng Senado na itutuloy pa rin ang gagawing pagdinig kaugnay ng inilabas na revised travel guidelines ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT sa kabila ng pagpapaliban ng Department of Justice sa nakaambang implementasyon nito. Ayon kay Senate President Juan Miguel Mig Zubiri, layo ng Senado na matalakay pa rin ang naging basehan ng anti-trafficking body maging iba pang issue sa immigration. Una nang nagpasa ng resolusyon ang Senado na humihiling na suspindihin muna ang naturang guidelines upang mapag-aralan pa ang bagong pulisiya dahil labag-an nila ito sa konstitusyon. Pakinggan natin ang pahayag ni Senate President Juan Miguel Mig Zubiri. We thank them for the suspension kasi September 3, Sunday na dapat ma-implement yan. So suspend muna nila. But at the same time, they have to explain to us how did they come up with these guidelines? Ano ba ang pagbabasihan nila dito sa mga guidelines na ito? Unang-una, wala namang batas na nagsasabi dapat mag-submit ka ng original birth certificate, na mag-submit ka ng affidavit from the consular office of your destination. Hataw Balita! Ipinagpaliban muna ng Department of Justice ang implementasyon ng revised rules para sa mga Pilipino na biyahe sa abroad. Ayon sa DOJ, ang postponement sa pagpapatupad ng bagong patakaran ay bilang konsiderasyon sa concern ng ilang senador na magkaroon muna sana ng public consultation bago pairalin ang bagong polisiya. Dagdag pa ng kagawaran, naunawaan nila ang mahalagang papel ng mga mambabatas upang masigurong na pangangalagaan ng karapatan at kapakanan ng ating mga kababayan. Nauna nang inanunsyo ng Interagency Council Against Trafficking o IACAT na patutupad ang bagong departure guidelines sa mga Pilipinong biyahe ng ibang bansa simula sa September 3. Hataw Balita! Sa inilabas na 2023 edition ng Standard Map ng China, hindi na lang 9 kundi 10 dash line na ang saklaw ng South China Sea kung saan lumawak pa ang sinasakop nitong teritoryo. Giit ng Department of Foreign Affairs o DFA, walang basihan sa ilalim ng international law, lalo na sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, ang sinasabi ng China na sakop ng kanilang jurisdiksyon ang mga nasabing teritoryo. Ayon kay DFA Assistant Secretary Daniel Espirito, kanilang igigiit na magbigay ng pahayag ang Association of Southeast Asian Nations o ASEAN patungkol sa bagong mapa ng China at ginagawang harassment ng mga ito sa West Philippine Sea. Naghain na ng diplomatic protest ang DFA laban sa naturang bagong mapa ng China.
Pakinggan natin ang pahayag ni DFA Office of ASEAN Affairs Assistant Secretary Daniel Espiritu. Suffice it to say that we already protested against that. Definitely, we're not in favor of that. We reject that, and we continue to promote a peaceful settlement of disputes in that regard. The Philippines is definitely pushing for statements in that regard. But of course, I cannot give you yet the final text of that because it's still being negotiated. Hataw Balita! Kinontra ng ilang senador ang bagong hakbang na ito ng China na maglabas ng bagong bersyon ng mapa kung saan makikita na sinasakop nito ang malaking bahagi ng West Philippine Sea. Para kay Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros, delusyonal na at wala na sa wisyo ang China sa ginagawa nitong pag-aangkin sa teritoryong hindi nila pagmamay-ari. Si Senate President Juan Miguel Mig-Zubiri at Senator Francis Tolentino nagpahayag ng saloobin sa naturang ginagawa ng China. Pakinggan natin ang magkasunod na pahayag ni Senator Zubiri at Tolentino. I think mas maraming bansa nang susuporta sa stand ng Pilipinas to condemn and appeal to China not to follow that ridiculous 10-9. Unahin natin yung Maritime Zone Bill kasi yung 10-line papunta na ng Batanes. Para makita talaga yung hangganan ng ating karagatan, hindi lamang yung exclusive economic zone, yung continental shelf natin. Hataw Balita! Itinakda ng Commission on Elections o COMELEC ang special elections sa 3rd District ng Negros Oriental sa December 9, 2023 na layong punan ang nabakanteng pwesto ni expelled Congressman Arnie Teves. Kinumpirma ni Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maglalaan sila ng 75 million pesos na budget para sa naturang special election. Batay sa datos ng COMELEC, mahigit 301,000 ang regular voters sa lugar at 104,468 ang rehistradong sangguniang kabataan voters. Ayon kay Chairman Garcia, sa susunod na buwan ay iimprenta nila ang mga balotang gagamitin. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Later on, siguro bago matapos ang buwan ng September, ay makapag-imprenta na kami ng mga balota para sa distrito ng Negros Oriental. Hataw Balita! Isinagawa kahapon, August 31, sa Cotabato City ang isang Regional Coordinating Conference kung saan tinalakay ang mga paghahanda para sa nalalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Pinangunahan ito ng mga opisyal ng Commission on Elections kasama ang Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at ilang local government officials. Kabilang sa sentro ng pinag-usapan ay ang pag-asagawa ng mapayapa at maayos na halalan sa Bangsamoro Region. Naniniwala ang COMELEC na wala pang dahilan para i-postpone o maging failure ang barangay at sangguniang kabataan elections sa lugar. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Hindi po siguro katanggap-tanggap, lalo dito sa Bangsamoro, kung hindi matutuloy ang halalan, kung hindi natin magiging maayos ang halalan, at hindi tayo makakapagproklama ng tama ng mga kandidato dito sa Bangsamoro. Hataw Balita! Iniimbestigahan na ng Libon Municipal Police Station ang death threat sa social media na natanggap ng pinaslang na barangay chairman sa nabanggit na bayan. Humihingi naman ng tulong para sa mabilis na resolusyon ng kaso ang mga kaanak ng biktima. Mula sa Albay, si Jerry Galicia, humahataw! Jerry, paano ba ang ginagawang investigasyon ng Libon Police dyan sa sinasabing death threat sa pinaslang na barangay chairman dyan sa Libon, Albay? Yes, June, iniisa-isa binubusisi ng Municipal Police Station ng Libon, Albay yung mga posting ni
nung pinaslang ng barangay chairman na si Alex Repato kung saan nanggagaling yung death threat doon sa nangyari pamamaslang nitong nakaraang mga araw sa naturang barangay chairman, June. Nagpapatuloy pa rin ang ginagawang investigasyon ng Libon Municipal Police Station sa pinaslang na chairman ng barangay San Jose na si Alex Repato matapos ang filing ng Certificate of Candidacy o COC itong Lunes, August 28. May mga natuklasan death threat ang pulisya sa mga social media post ng biktima, pero inilimit ito ng barangay chairman sa kanyang mga kaanak na may nagbabanta sa kanyang buhay. Sa ngayon, sir, pina-extract ko na yung sa mga close niyang kapitan. Sana may makuha tayo yung lead kung sino ang nagte-threat. Kasi ang threat doon, ang nagpo-post si kapitan pa rin. Pero di niya, parang lumalabas doon ang threat sa kanya na sinasagot niya lang yung threat. Doon, ipinopost niya doon sa Facebook. Hindi mo talaga linalabas yung nag-threat sa kanya. June, nitong Lunes lamang nalaman ng Philippine National Police sa kanilang isinagawang pagtatanong kay Repato matapos itong magsumite ng COC na may nagbabanta sa kanyang buhay. Pero binabaliwala lamang niya ito at kaya naman na umano nitong udalhin ang sitwasyon. Isa na ito sa sinusundang lead sa ginagawang investigasyon ng PNP Bicol para sa karesolban na naturang kaso ng pamamaslang. Kinuha na rin ng PNP ang Facebook account ng biktima upang busisiin kung saan at kanino nanggagaling ang sinasabing death threat na alam din ng isa sa kagawad ng kapitana. Samantala, humihingi naman ng tulong ang mga kaanak ng biktima na makamit ang hustisya sa nangyaring krimen. Sana matulungan po ako. Yung mga anak ko. Tapos yung asawa ko, mabigyan man lang ng hustisya. Kasi ko po alam kung bakit ganun ginawa sa asawa ko. Wala naman siyang kaaway. Matalungin naman talaga siya. Naulila ni Barangay Chairman Repato at 3 anak nito na ngayon ay alalahanin ng ina ng mga bata. Hindi pa alam ni Ginang Melanie Repato kung paano makapagpapatuloy sa pag-aaral ang kanyang mga anak na grade 11, grade 9 at grade 3. Yan yung wala naman itong trabaho. Hindi ko po alam kung saan ako magano yan. Kasi tatlo po sila nag-aaral. Hindi ko po alam kung kaya ko pa. Hindi ko po alam kung ano gagawin ko. Kasi ako po wala naman ako trabaho. Kaya nahirapan po ako. Hindi ko po alam kung saan ako gano'n yan magpapaaral nila. June, kaya hindi mapigilan ang paghihinagpis at pagdalamhati ng byuda sa sinapit ng kanyang asawa. Paig at pabor naman ang hepe ng Libon Municipal Police Station na isailalim sa Commission on Elections o COMELEC control ang buong bayan sa darating na barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Oktubre, busod ng sunod-sunod na pamamaslang sa mga barangay official sa Libon, Albay. Yan ang balita mula din sa Albay. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Jerry Galicia. Hataw Balita. Pinalawig ng Commission on Elections sa COMELEC ang schedule ng filing of Certificate of Candidacy o COC para sa barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE sa National Capital Region, Abra at Ilocos Norte. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, extended hanggang September 3 ng 5 p.m. ang paghahain ng COC sa 3 nabanggit na lugar matapos na maantala dahil sa masamang lagay ng panahon. Pansamantalang sinuspinde ng COMELEC kahapon, August 31, ang filing ng COC sa Metro Manila dahil sa naranasang mga pagulan na dulot ng habagat. Hataw Balita! Samantala, naniniwala si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na hindi sapat ang kanilang panukalang pondo para sa 2024 para tugunan ang lahat ng problema pagdating sa basic education sa bansa kahit nasa higit 750 billion pesos ang proposed budget ng DepEd sa susunod na taon. Prioridad ngayon ng kagawaran na solusyonan ang mga issue sa mga mag-aaral sa basic education o mula grade 1 hanggang grade 12. Kabilang dito yung pagpapatayo ng mas marami pang classroom upang maiwasan ang pagsisiksikan ng mga estudyante.
Gayon din ang pag-hire ng mas maraming guro at pagpapatatag sa sistema ng blended learning program. Pakinggan natin ang pahayag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte. There is not enough budget to address all the projects and the programs that the Department of Education wants to implement to improve basic education in our country. For the next fiscal year, we requested approximately 900 billion for the budget of the Department of Education. We were approved approximately 700 billion in the National Expenditure Program. Hataw Balita! Balitang viral ulit tayo, pinaghahanap po ng mga pulis ang isang motorista na nagpakilalang sundalo na nakipagbuno sa isang pulis sa Makati City noong August 25. Nag-viral din sa social media ang video ng dalawang lalaki na nagpapambuno sa gitna ng kalsada. Nagpakilala raw na sundalo ang nakamotorsiklo na si Angelito Rencio, subalit nang hanapan ito ng katunayan, mga lumang ID ang ipinakita nito. Gayunman, nakatakas ito matapos na magpaalam sa mga pulis na kukunin ang mga dokumento ng baril pero hindi na ito bumalik. Tinutugis na ngayon ng PNP si Rencio matapos na mapag-alaman na meron itong warrant of arrest sa kasong qualified theft sa Makati RTC. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Chief Police General Benjamin Acordat Jr. Ano talaga yung pagkatao na yon? Kasi mere ID ang pinakita sa atin na kung anong klaseng ID yun. And for a police officer na para i-release yun for just presenting a mere ID, I think medyo further queries should be or more questions should be answered. Bakit ganun lang kadali? Parang hindi naman official ID yung pinapakita or hindi naman ID ng AFP. So marami pang katanungan. Hataw Balita! Itinakda na ng Senado sa September 5 ang pagdinig sa paglalabas at pagkakasa ng baril ng isang dating pulis sa isang siklista sa Quezon City. Ayon kay Senator Ronald De La Rosa na siyang mangunguna sa pagdinig, inimbitahan nila sa pagdinig ang retiradong pulis na si Wilfredo Gonzales. Dagdag ng senador, kahit pa nasampahan na ng kaso si Gonzales, sisiyasatin pa rin nila ang nangyari para sa pagpapabuti o paggawa ng batas. Hataw Balita! Pinagpapaliwanag ng Korte Suprema si Cagayan Governor Manuel Mamba at ang mga abogado nito kung bakit hindi sila dapat i-contempt dahil sa pang-abuso sa proseso ng Korte. Kasunod ito ng pagbawi ni Mamba sa kanyang petisyon na humihiling ng Temporary Restraining Order TRO dahil sa contempt at detention order ng House of Representatives laban sa kanya. Ayon sa Korte Suprema, sumuko din pala sa Kamara si Mamba matapos humiling ng TRO ngunit hindi niya ito ipinagbigay alam sa Korte. 10 araw ang ibinigay ng SC kay Mamba at sa kanyang mga abogado para magpaliwanag. Pinaigting ng Albay Provincial Police Office ang ginagawang pagbabantay sa election offices sa probinsya kung saan ginagawa ang filing ng Certificate of Candidacy upang matiyak ang kaayusan at katahimikan. Si Ryan Salatandol, humahataw! Hataw Balita! Patuloy ang isinasagawang pag-iikot ng Albay Provincial Police Office sa mga designated election offices ng Commission on Election o COMELEC sa Albay, kung saan nagkakaroon ng filing ng Certificate of Candidacy o COC ang mga politiko o individual na nag-iibig tumakbo sa darating na barangay and sangguniang kabataan election ngayong darating na Oktubre. Layo ng hakbang na mapanatili at mabigyan ng katiyakan ng kaayusan at katahimikan sa mga nabanggit na lugar sa kabila ng mga nangyaring karahasan sa lalawigan. Samantala, patuloy ang pakikipag-ugnayan ng PNP Albay sa election officer para malaman ang kalagayan ng mga opisina sa bawat munisipyo sa probinsya. Hinihikayat din ng PNP ang mga kandidato na agad na makipag-ugnayan sa kanila kung sakaling may kakaharapin silang suliranin pagdating sa kaayusan at katahimikan sa mga komunidad at maging sa kanilang buhay na may kinalaman sa pagtakbo nila sa politika.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ryan Salatandol, Humahataw! Hataw Balita! Sinalakay ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 2 at ng mga otoridad sa Batanes at Quirino ang 2 taniman ng marijuana sa barangay Ngibat sa bayan ng Tinglayan, Kalinga itong Miyerkules, August 30. Sinunog ng mga otoridad ang nasa 6.3 million pesos na halaga ng marijuana. Ayon sa pamunuan ng PIDEA Region 2, nasa 3,150 square meters na naglalaman ng 31,500 fully grown marijuana ang sukat ng 2 nabanggit na plantation site. Tiniyak naman ng mga otoridad na patuloy pa rin ang kanilang investigasyon sa mga cultivator sa taniman na bigong mahuli sa naturang operasyon. Hataw Balita! Inirekomenda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Paracelis Mountain Province ang pagdedeklara ng state of calamity bunsod ng nararanasang pagtaas ng kaso ng chikungunya sa bayan. Si Grace Flores, Humahataw! Hataw Balita! Matapos ang 10 taon mula ng huling nakapagtala ng kaso ng chikungunya sa bayan ng Paracelis Mountain Province noong taong 2013, naitala na muli ang nasa 1,000 kaso ng chikungunya sa 9 na barangay sa naturang bayan ngayong taon. Almost all the barangays in Paracelis, varying degrees lang ng magnitude ng cases, pero lahat-lahat, sabihin na lang natin na lahat meron na. Ayon sa mga eksperto, ang chikungunya ay naililipat sa tao sa pamamagitan ng kagat ng lamok na nagiging sanhi ng pamamaga at pananakit ng mga kasukasuan. Kinumpirma ng pamunuan ng Provincial Health Office o PHO na nagtatagal ng 3 hanggang 4 na araw ang lagnat na sanhi ng chikungunya, habang 2 hanggang 7 araw naman ang sakit na dengue. Maaring magkaroon ng rashes sa mukha, palad, binti at paa ang taong maimpeksyon nito, habang ang dengue naman ay limitado ang rashes sa binti at mukha. Dahil sa mataas na kaso, plano ng lokal na pamahalaan na maideklara at isailalim sa state of calamity ang naturang bayan. There is an extreme increase of cases sa Paracelis. So yung Disaster Council adopted a resolution na i-recommend sa SB for the declaration of a state of calamity sa Paracelis dahil dito sa chikungunya natin. Nag-hire na rin ang local government unit ng job orders sa tulong ng mga barangay officials para linisin ang mga breeding site ng mga lamok. Nakatanggap na rin ang pamahalaan mula sa Department of Health ng mga gamot, spray guns at chikungunya test kits at iba pa para kontrolin ang pagkalat ng chikungunya. Samantala, maliban sa dengue at chikungunya, naitala rin ang 3 kumpirmadong kaso ng Japanese encephalitis sa lugar. Ayon kay Mayor Ayangwa, hindi pagpapabaya ang dahilan ng mga naitalang kaso ng chikungunya sa lugar dahil ngayong panahon ng tag-ulan, kadalasan ay nag-iipon ng tubig ang mga residente para sa kanilang pang-araw-araw na daily water supply dahil wala silang maayos na water system. Nag-iipon ng tubig ang mga individual sa lugar kaya dumami ang mga container na isa sa mga potensyal na breeding site ng mga lamok. Nagpaalala rin ang punong lungsod sa mga residente na ingatan ang kanilang mga anak sa mga nabanggit na sakit. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Baguio City, Grace Flores, Humahataw! Hataw Balita! Bilang bahagi ng selebrasyon ng National Technical Vocational o TechVoc Day ng Technical Education and Skills Development Authority sa kanilang ika-29 na anibersaryo, inilungsad ang World Cafe of Opportunities para sa kapakinabangan ng mga residente sa Tarlac City. Si Danny Munar, Humahataw! Hataw Balita!
15 kumpanya mula sa mga industriya ng construction, tourism, agriculture, manufacturing, information technology at business process management ang nakibahagi sa World Cafe of Opportunities o WCO na inulunsad ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA sa isang mall sa Tarlac City na nilahukan ng 250 job seeker. Ayon kay TESDA Tarlac Center Administrator Leonardo Tabamo, ang WCO ay nagpapahintulot sa mga TechBook graduates at alumni na makipagkita sa kanilang potential employers at tumulong sa enrollee na mag-apply sa kanilang nais na programa at makapagbigay ng pagsasanay. Ang WCO ay magsisilbing one-stop shop para sa mga individual na naghahanap ng training, competency assessment at financial loan assistance. Layunin ng TESDA na sa pamamagitan ng WCO ay matulungan ang lahat ng TechBook graduates na may National Certificate 2 na magkaroon ng kaalaman at kasanayan upang maging sertipikado ng TESDA at magkaroon ng trabaho. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Danny Monar, humahataw! Hataw Balita! Mahigit 400 katangi-tanging likhang sining ang tampok sa kulturang Magayon sa Bicolandia, artworks ng Chan Lim exhibit na binuksan sa isang mall sa Legazpi City. Si Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita! Halos isang buwan nang itatampok ang mga katangi-tanging artistic artwork ng mahigit 50 exceptional artists sa Chan Lim exhibit na simula noong August 27 at magpapatuloy hanggang September 24 sa isang mall sa Legazpi City sa Albay. Mahigit 400 likhang sining din ang makikita sa kulturang Magayon sa Bicolandia exhibit. Sa pamamagitan ng naturang exhibit, naasang mapapalakas nito ang turismo sa Kabikulan at mabibigyan pa ng kaalaman kung paano ginuguhit ang mga artwork mula sa Chinese at Western cultures. Taong 1995 na simulan na pagdaraos ng nasabing exhibit at kung dati ay sa Maynila lamang ito makikita, ngayon ay iniikot ito ang buong Bicol region. Makatutulong din ito na mai-promote ang turismo ng Bicol na may malaking bahagi din ang Chinese culture. They will have the chance to witness, to see the artworks, and kanina in-explain pa sa akin yung mga their artwork, they have meanings. Yung mga magaganda, yung mga horses, yung water, yung fish. So how they do it and what is the meaning of the artwork? Hindi lamang art exhibit ang kinapapalooban ng halos isang buwan na aktibidad dahil kasama rin doon ang pagtuturo sa mga kabataan kung paano magpinta. Tinatayang aabot na sa mahigit 8,000 individual na ang nakilahok sa naturang aktibidad sa buong bansa. Pagkatapos sa Legazpi City, dadalhin naman ang kulturang Magayon sa Bicolandia exhibit sa Sorsogon City mula September 30 hanggang October 21. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita! Isang mini-exhibit po ng iba't ibang kagamitan at kasuotan ng mga bumbero ang isinagawa sa bayan ng San Jose, Panganiban sa Camarines Norte bilang bahagi po ng ika-32 anibersaryo ng Bureau of Fire Protection. Si Lizel Nael, humahataw! Hataw Balita! Isinagawa ang isang mini-exhibit sa fire station ng Jose Panganiban sa Camarines Norte nitong Miyerkules, August 30. Tampok dito ang iba't ibang kasuotan at kagamitan ng mga bumbero na ipinakita ng libre sa mga mamamayan at mga kabataan. Bahagi ito ng selebrasyon ng ika-32 anibersaryo ng Bureau of Fire Protection o BFP sa buong Pilipinas. Layunin ng programa na maging pamilyar ang publiko, lalo na ang mga kabataan sa kahalagahan ng mga bagay na ginagamit ng mga bumbero sa loob at labas ng fire station. Gayun din, nais din ng istasyon na mahikayat ang mga susunod na henerasyon na pumasok sa hanay ng mga autoridad na pumapatay ng sunog. Ang Bureau of Fire Protection ay ahensya ng pamahalaan na may kakayahan sa pag-iwas at pagsugpo sa lahat ng sunog sa mga gusali, bahay at iba pang istruktura. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Camarines Norte, Lizel Nael, humahataw!
Hataw Balita. At sa ating pong ulat panahon, sa kasalukuyan po, batay sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, as of 3 a.m. ngayong Biyernes, September 1, namataan ang severe tropical storm Hana sa layong 870 km silangan ng extreme northern Luzon. Ito ay namataang may maximum sustained winds na 110 km per hour malapit sa gitna at may gustiness na umaabot hanggang 135 km per hour. Kumikilos ang bagyong Hana, pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 20 km per hour. Dalawang bagyo pa rin ang nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility o PAR. Namataan ang Typhoon Saula na dating si Bagyong Goring sa layong 530 km kanluran ng Itbayat, Batanes. Samantala namataan naman ang severe tropical storm Kirogi sa labas ng PAR sa layong 3,370 km silangan ng Central Luzon. Ang southwest monsoon o habagat naman ay patuloy na nakakaapekto sa buong bansa. Asahan ngayong araw sa mga lugar sa ng Metro Manila, Zambales, Bataan at Occidental Mindoro ay magkakaroon ng monsoon rains dahil sa habagat. Paminsan-minsang pagulan naman ang mararanasan sa mga lugar ng Ilocos Region, Calabarzon, Abra, Apayao, Benguet, Tarlac, Pampanga at Bulacan dahil pa rin sa habagat. Sa mga nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Mimaropa, ang mga lugar ng Batanes, Babuyan Islands at Antique ay magkakaroon ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil din sa habagat. Samantala, makararanas ang nalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan dahil sa parin sa habagat o localized thunderstorms. Sumigat po ang araw kaninang alas 5:44 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 6:08 ng gabi. Tandaan sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita! Yan, hindi po natin makakalimutan. Nunoy, ano ba pangalan ng anak mo, Nunoy? Yung anak ni Nunoy na poging-pogi na nagmana sa kanyang mami. Yan po At sa ating mga kasambahay na bumabiyahe ngayon, iingatan nawa tayo ng Panginoon. Ang sinasabi lagi ng kuya, mata sa kalsada, kamay sa manibela. At ayan, si Jessry Daniel, ang anak ni Nunoy na poging-poging nagmana sa kanyang mami, di nagmana sa kanyang daddy. At sa lahat po ng ating mga kasambahay na nakatutok ngayon sa YouTube, na umabot po kanina ng 5,000 live viewers. Salamat po sa Diyos sa inyo pong pag-antabay at pagsubaybay. Sana tuloy-tuloy po yan hanggang good morning kuya mamaya. At shoutout din po sa ating mga tagapakinig sa Hataw Balita Pilipinas sa Radio La Verdad 1350. Patuloy po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes po hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat po ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat anuman ang inyong relihiyon o lahi. Mga kasambahay, kung meron din po kayong balitang hindi ninyo napanood o kaya po ay may nais kayong muling panoorin sa Hataw Balita Pilipinas, bisitahin lamang po ang aming mga official social media account. I-like at i-follow ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na rin po ang iba pang videos ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share! At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan 16 at 28, ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo at ang mapaghatid dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, ika-1 sa buwan ng Setyembre 2023.
Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radio La Verdad 1350, ng ating mga correspondent mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan din po ni Amigo Sherwin Gulubong, ako po si Jun Suriao at dito sa UNTV at UNTV Radio La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning, Kuya! Salamat po sa Diyos at magandang umaga!